Mula sa gawang paghahasik ng binhi at sa pagtubo ng halamang buwat sa binhi, ay makapagtuturo sa sambahayan at sa paaralan ng mahalagang leksyon. Bayaang matutuhang makilala ng mga bata at mga kabataan sa mga bagay ng katalagahan o kalikasan ang paggawa ng mga kinakasangkapan ng Diyos, at magagawa nilang hagipin sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga di nakikitang kapakinabangan. Kapag nauunawa na nila ang kahangahangang gawain ng Diyos sa pagtustos sa mga pangangailangan ng kanyang malaking sambahayan at kung paano tayo dapat makipagtulungan sa Kanya, ay magkakaroon sila ng higit na pananampalataya sa Diyos at kanilang madarama ng higit ang Kanyang kapangyarihan sa kanilang sariling pang-araw-araw na kabuhayan. Nilikha ng Diyos ang binhi gaya ng pagkalikha niya sa lupa sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa pamamagitan ng Kanyang salita ay binigyan niya iyon ng kapangyarihang tumubo at dumami. Sinabi niya, "Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nakita ng Diyos na mabuti. Ang salita ang nagpapatubo pa rin sa binhi. Bawat binhing nagpapalitaw ng luntian nitong usbong sa sikat ng araw ay nagpapahayag ng gumagawa ng kababalaghang kapangyarihan ng salitang yaon na binigkas ni Yaong nagsalita at nangyari, na nag-utos at tumayong matatag." Tinuruan ni Kristo ang kanyang mga alagad na manalangin, "Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw." At itinuturo ang mga bulaklak na binigyan niya sila ng kapanatagan. Kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamtan niya? Patuloy na gumagawa si Kristo upang tugunin ang panalangin ito at upang tuparin ang kapanatagang ito. May isang di nakikitang kapangyarihan na patuloy na gumagawa bilang alipin ng tao upang siya'y pakanin at paramtan. Maraming kinakasangkapan ng Panginoon upang ang binhi na sa malas ay itinatapon ay gawing isang buhay na pananim o halaman. At kanyang tinutustusan ayon sa kaukulang sukat ang lahat na kinakailangan upang mapaging sakdal ang pag-aani, ayon sa marikit na pangungusap ng mga awit. Iyong dinadalaw ang lupa at dinidilig mo, iyong pinayayamang mainam. Ang ilog ng Diyos ay puno ng tubig, iyong pinagtataanan sila ng trigo pagkat inihanda mo ang lupa. Iyong dinidilig ang kanyang bungkal ng sagana, iyong pinapantay ang kanyang mga bungkal, iyong mga pinalalambot ng ambon, iyong pinagpapala ang pagsibol niyaon, iyong dinudulutan, pinuputungan ang taon ng iyong kabutihan, at ang iyong mga landas ay pumapatak ng katabaan. Ang material na sanlibutan ay nasa ilalim ng pagpupuno ng Diyos. Ang mga batas ng kalikasan ay tinatalima ng kalikasan. Lahat ng bagay ay nagsasalita at gumaganap ng kalooban ng lumikha. Ang alapaap at sikat ng araw, ang hamog at ulan, ang hangin at bagyo, lahat ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos at ganap na tumatalima sa kanyang utos. Bilang pagtalima sa batas o kautusan ng Diyos, kung kaya ang usbong ng pananim ay sumusulpot sa lupa. Una-unay usbong, saka uhay. Pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Ito'y pinatutubo ng Panginoon sa kani-kanilang naaangkop na panahon, sapagkat hindi nila nilalabanan ang kanyang paggawa. At maaari kaya na ang taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos, na pinagkalooban ng katalinuhan at kapangyarihan ng pagsasalita, ay siya lamang di mapagpapahalaga sa kanyang mga kaloob at susuway sa kanyang kalooban? Ang mga may talino ba lamang na mga kinapal ang magiging sanhi ng kaguluhan sa ating sanlibutan?
Sa lahat ng bagay na nakahilig sa ikatataguyod ng tao ay namamalas ang pagtutulungan sa paggawa ng Diyos at ng tao. Hindi magkakaroon ng pag-aani, malibang gampanan ng kamay ng tao ang bahagi nito sa paghahasik ng binhi. Subalit kung wala ang mga kapangyarihang ipinagkakaloob ng Diyos na nagbibigay ng sikat ng araw at ambon, ng hamog at mga alapaap, ay hindi magkakaroon ng bunga. Ganito rin sa bawat hanap buhay o pangangalakal, sa bawat kagawaran ng pag-aaral at siyensya. Ganito rin sa mga bagay na ukol sa espiritu, sa paghubog ng likas o karakter, at sa bawat hanay ng gawaing Kristiyano. Mayroon tayong bahaging dapat gampanan, subalit dapat ding mapasa atin ang pakikipagtulungan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat kung hindi ay mawawalang saysay ang ating mga pagsisikap o mga paggawa. Kailanmat may anumang nagagampanan ang tao, ito man ay sa mga hanay na ukol sa espiritu o ukol sa lupang ito, ay dapat niyang isaisip na nagagawa niya ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng lumikha sa Kanya. Malaki ang pangangailangan natin na madama ang ating pagsandig o pagdepende sa Diyos. Totoong malaki ang pananalig na iniuukol sa tao. Totoong malaki ang pagtitiwala sa mga imbensyon ng tao. Totoo namang kakaunti ang pananalig sa kapangyarihang handang ibigay ng Diyos. Tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Di masukat ang kahinaan ng nagagawa ng tao, subalit kung siya'y nakakawing sapagkat Diyos ni Kristo, ay magagawa niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kalakasang ipinagkakaloob ni Kristo. Ang unti-unting pagtubo at paglaki ng halamang buwat sa binhi ay isang pakay na aral sa pagtuturo sa bata. Naroon ang una-unay usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Siya na nagbigay ng talinhagang ito ay siyang lumikha sa maliit na binhi. Pinagkalooban iyon ng mga kaangkin ng pambuhay at itinakda ang mga batas o mga kautosang nangangasiwa sa pagtubo niyon. At ang mga katotohanang itinuturo ng talinhaga ay ginawang isang buhay na katotohanan sa kanyang sariling buhay. Sa kanyang pampisikal at pang-espiritual na likas ay sinunod niya ang utos ng Diyos na paglaki na inilalarawan ng halaman, gaya ng nais niyang gawin ng lahat na mga kabataan. Bagamat siya ang kamahal-mahala ng sangkalangitan, ang hari ng kaluwalhatian, ay siya'y naging isang sanggol sa Bethlehem. At sa loob ng isang panahon ay kumatawan sa walang kayang sanggol na nasa pangangalaga ng ina nito. Sa panahon ng kanyang pagiging bata ay ginawa niya ang mga gawain ng isang masunuring anak. Siya ay nagsalita at gumawa na may karunungan ng isang bata at hindi ng isang lalaki na pinararangalan ng kanyang mga magulang at tinutupad ang mga ninanais ng mga ito sa mga paraang nakatutulong na ayon sa kakayahan ng isang bata. Datapwat sa bawat yugto ng kanyang paglaki ay sakdal siya na taglay ang payak at katutubong kagandahan ng isang buhay na walang kasalanan. Tungkol sa kanyang pagkabata ay ganito ang sinasabi ng banal na tala. Lumalaki ang bata at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. At tungkol sa kanyang pagiging kabataan ay ito ang nakatala. Lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang gawain ng mga magulang at mga guro ay iminumungkahi rito. Dapat nilang maging layunin na linangin ang mga hilig ng mga kabataan upang sa bawat yugto ng kanilang buhay ay mailarawan nila ang likas na kagandahang naaangkop sa panahong yaon, na katutubong namumukadkad gaya ng mga halaman sa hardin. Ang lalong kaakit-akit ay ang mga batang likas at di naiimpluwensyahan. Hindi mainam na sila'y pag-ukulan ng tanging pansin at ulit-ulitin sa harap nila ang kanilang mga sinasabing may katalinuhan
Ang kapalaluan ay hindi dapat na ipamulat sa pamamagitan ng pagpuri sa kanilang mga anyo, sa kanilang mga salita o sa kanilang mga kilos. Ni hindi sila dapat papagdamitin ng mga mamahalin o kaya sa paraang mapagparangya. Ito ay naguudyok sa kanila na magpalalo at gumigising ng kainggitan sa mga puso ng kanilang mga kasama. Ang maliit na bata ay dapat turuan sa payak na paraang gaya ng bata. Dapat silang sanayin na masiyahan sa maliliit at nakatutulong na mga gawain at sa mga kinaluluguran at mga karanasang katutubo sa kanilang mga magulang. Ang kamusmusan o panahon ng pagkabata ay katumbas ng usbong sa talinhaga, at ang usbong ay may kariktang tanging sarili nito. Ang mga bata ay hindi dapat piliting patandain agad sa kanilang murang gulang, kundi bagkus dapat panatilihin hanggat maaari ang kasariwaan at kariktan ng kanilang kamuraan. Ang maliliit na bata ay maaaring maging mga Kristiyano na nagkakaroon ng isang karanasang kaayon ng kanilang mga magulang. Ito lamang ay naasahan ng Diyos sa kanila. Dapat silang turuan sa mga bagay na ukol sa Espiritu at dapat silang bigyan ng bawat pakikinabangan upang sila'y magkaroon ng mga likas na kawangis ng likas ni Kristo. Sa mga batas ng Diyos sa katalagahan, ang epekto ay sumusunod sa sanhi ng may di nagkakamaling katiyakan. Ang pag-aani ay nagpapatotoo tungkol sa kung naging ano ang pag-asik. Ang tamad na manggagawa ay pinarurusahan ng kanyang gawa. Ang ani ay nagpapatotoo laban sa kanya. Ganyan din sa mga bagay na espiritual. Ang katapatan ng bawat manggagawa ay nasusukat sa mga ibinubunga ng kanyang gawain. Ang likas ng kanyang paggawa, kung masipag o tamad, ay inihahayag ng inaani. Sa ganitong paraan, pinapasiyahan ang kanyang kapalaran o kahantungan sa walang hanggan. Bawat binhing inihasik ay nagbubunga ng aning kauri nito. Ganyan din sa buhay ng tao. Kailangan nating lahat na maghasik ng mga binhi ng kahabagan, pakikiramay at pag-ibig, sapagkat mag-aani tayo ng ating inihahasik. Bawat likas ng pagkamakasarili, pag-ibig sa sarili, pagpapahalaga sa sarili, at bawat gawa ng pagpapalayaw sa sarili ay mag-aani ng ganito rin. Siya na nabubuhay sa sarili ay naghahasik sa laman, at sa laman siya ay mag-aani ng kasiraan. Ang Diyos ay walang ipinahahamak na tao. Ang bawat isang napapahamak ay sarili niya ang nagpahamak. Ang bawat isa na umiinis o sumisikil sa mga payo ng budhi ay naghahasik ng mga binhi ng di paniniwala, at ang mga ito ay magbubunga isang tiyak na ani. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa unang babalang mula sa Diyos, si Paraon ay naghasik ng mga binhi ng katigasan ng ulo, at siya ay nag-ani ng katigasan ng ulo. Hindi siya pinilit ng Diyos na huwag maniwala. Ang binhi ng di paniniwala na kanyang inihasik ay nagbunga ng aning kauri nito. Kaya nga ang kanyang paglaban ay nagpatuloy hanggang sa mamasdan niya ang kanyang wasak na lupain, ang malamig na bangkay ng kanyang panganay at ang mga panganay ng lahat na nasa kanyang bahay at ng lahat na pamilyang nasa kanyang kaharian, hanggang sa magtalikop ang mga tubig ng dagat sa kanyang mga kabayo, sa kanyang mga karo at sa kanyang mga lalaking mandirigma. Ang kanyang kasaysayan ay isang nakatatakot na larawan ng katotohanan ng mga pangungusap na ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kung nadarama lamang ito ng mga tao, di sinsana'y mag-iingat sila sa kung anong binhi ang kanilang inihahasik. Yamang ang binhing inihahasik ay nagbubunga ng isang inaani, at ito ay inihahasik din, ang inaani ay dumarami. Sa ating pagkakaugnay sa iba, ang batas o kautosang ito ay tunay. Ang bawat gawa, bawat salita ay isang binhing magbibigay ng bunga. Ang bawat gawa ng maalalahaning kagandahang loob, ng pagtalima o ng pagtanggi sa sarili ay uulitin o tutularan ng iba at ng iba pa rin sa pamamagitan nila. Kaya nga ang bawat gawang pagkainggit,
masamang hangarin o pakikipagtalo ay isang binhing sisibol sa ugat ng kapaitan, na sa pamamagitan nito ay marami ang mahahawahan. At gaano nga higit na lalaki ang bilang ng maraming lason. Sa ganito nagpapatuloy sa kasalukuyan at sa walang hanggan ang pag-aasik ng mabuti at masama. Ang kagandahang loob o pagkamapagbigay sa mga bagay na ukol sa espiritu at ukol sa buhay na ito ay tinuturo sa leksyon ng pag-aasik ng binhi. Ang wika ng Panginoon ay, "Mapapalad kayo na nag-aasik sa siping ng lahat na tubig. Sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya na, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Ang pag-aasik sa siping ng lahat na tubig ay nangangahulugang isang patuloy na pagbibigay ng mga kaloob ng Diyos. Ito ay nangangahulugang pagbibigay saan man hinihingi ng gawain ng Diyos o ng mga pangangailangan ng sangkatauhan ang ating tulong. Hindi ito hantong sa karukhaan o pagdaralita. Ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Pinararami ng mga asik ang kanyang binhi sa pamamagitan ng paghahagis niyon. Ganyan din ito sa mga tapat sa pamamahagi ng mga kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay ay pinararami nila ang kanilang mga pagpapala. Pinangakuan sila ng Diyos ng isang kasaganaan o kasapatan upang sila'y magpatuloy sa pagbibigay. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. At higit pa kaysa rito ang nakakubli sa paghahasik at sa pag-aani, sa ating pamamahagi ng mga pagpapala ng Diyos na ukol sa lupang ito. Ang katunayan ng ating pag-ibig at pakikiramay ay gumigising sa tumatanggap ng pagkilala ng utang na loob at ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang lupa ng puso ay naihahanda sa pagtanggap ng mga binhi ng espiritual na katotohanan, at siya na nagkakaloob ng binhi sa mga asik ay magpapatubo sa binhi at magpapabunga hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagsasabog ng butil sa lupa ay inilalarawan ni Kristo ang paghahain ng kanyang sarili para sa ating katubusan. Malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, wika niya, ay natitira siyang nag-iisa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami, kaya ang kamatayan ni Kristo ay aantong sa pagbubunga para sa kaharian ng Diyos. Ayon sa batas ng kahariang ukol sa mga pananim, ay buhay ang ibubunga ng kanyang pagkamatay. At ang lahat ng nagnanais magbunga bilang mga manggagawang kasama ni Kristo ay dapat munang mahulog sa lupa at mamatay. Ang buhay ay dapat ihagis sa bukid ng pangangailangan ng sanlibutan. Dapat mamatay ang pag-ibig sa sarili, ang pagmamalasakit sa sarili. Ngunit ang batas ng pagpapakasakit sa sarili ay siyang batas ng pagyayaman sa sarili. Ang binhing na libing sa lupa ay nagbibigay ng bunga, at ang bungang ito ay tinatanim, kaya nga ang ani ay dumarami. Iniingatan o pinagyayaman ng magsasaka ang kanyang butil sa pamamagitan ng pagsasabog nito, kaya sa buhay ng tao, ang magbigay ay upang mabuhay. Ang buhay na maiingatan o mapagyayaman ay ang buhay na malayang ibinibigay sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Yaong mga naghahain ng kanilang buhay sa sanlibutang ito, alang-alang kay Kristo, ay maiingatan ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang binhi ay namamatay upang sumibol sa panibagong buhay. At dito'y tinuturuan tayo ng leksyon ng pagkabuhay na mag-uli. Lahat ng nagsisiibig sa Diyos ay mabubuhay na muli sa ideng nasa itaas. Tungkol sa bangkay ng tao na inililibing upang mabulok sa libingan ay ganito ang sinasabi ng Diyos. Tinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Tinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Tinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan.
Ang mga ito ay ilan sa maraming mga leksyong itinuturo ng buhay na talinhaga ng katalagahan tungkol sa mga asik at sa binhi. Bilang mga magulang at mga guro ay sikapin ninyong ituro ang mga leksyong ito. Ang gawain ay dapat gawing praktikal. Bayaang ang mga bata na rin ang maghanda ng lupa at maghasik ng binhi. Sa kanilang paggawa ay maipaliliwanag ng magulang o ng guro ang hardin ng puso na dooy may napapahasik na mabuti o masamang binhi, at kung paanong ang hardin ay dapat ihanda para sa likas na binhi, gayon din dapat ihanda ang puso para sa binhi ng katotohanan. Habang ang binhi ay inihahasik sa lupa ay makapagtuturo ito ng leksyon tungkol sa kamatayan ni Kristo. Habang ang usbong ay sumisibol, may tuturo nito ang leksyon tungkol sa katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli. Habang tumutubo at lumalaki ang mga pananim, ang pagtutugunan o pagkakatulad ng likas at ng espiritual na pag-asik ay maaaring magpatuloy. Ang mga kabataan ay dapat turuan sa ganito ring paraan. Dapat silang turuang magbungkal ng lupa. Makabubuti kung may mga lupaing malilinang na kaugnay ng bawat paaralan. Ang mga ganitong lupain ay dapat ituring na sariling silid paaralan ng Diyos. Ang mga bagay na katalagahan o kalikasan ay dapat tingnan bilang isang aklat aralin na dapat pag-aralan ng kanyang mga anak, at mula rooy maaari sila makapagtamo ng kaalaman tungkol sa ikalilinang ng kaluluwa. Sa pagbubungkal ng lupa at paglilinang ng lupain ay may mga leksyong maaaring patuloy na matutunan. Walang mag-iisip na manirahan sa isang piraso ng lupa na iyon ay aasahan kaagad na magbibigay ng isang aanihin. Kasigasigan, kasipagan at matiyagang paggawa ang dapat na iukol sa pagbubungkal ng lupang inihahanda sa paghahasik ng binhi. Ganyan din sa espiritual na paggawa sa puso ng tao. Yaong mga nagnanais na makinabang sa pagbubungkal ng lupa ay dapat humayong taglay ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Kanila kung gayong masusumpungan ang napabayaang lupa ng puso na nabungkal sa pamamagitan ng nagpapalambot at nagpapasukong impluwensya ng banal na espiritu. Malibang bigyan ang lupa ng puspusang paggawa, ito'y hindi magbibigay ng ani. Ganyan din sa lupa ng puso, dapat gumawa rito ang Espiritu ng Diyos upang ito'y pakinisin at disiplinahin bago ito makapagbigay ng bunga sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lupa ay hindi magbibigay ng mga kasaganaan nito kapag binungkal sa pamamagitan ng biglang udyok ng damdamin. Ito'y nangangailangan ng masusing pag-aasikaso araw-araw. Dapat itong araruhing madalas at malalim. Taglay ang pagnanasang maalis sa mga damong kumukuha ng pagkain sa mabubuting binhing itinanim. Sa ganitong paraan, naghahanda sa pag-aani ang mga nag-aararo at naghahasik. Hindi kailangan ng sinuman na tumayo sa bukid sa gitna ng malungkot na pagkawasak ng kanilang mga pag-asa. Ang pagpapala ng Panginoon ay mabababaw sa mga gumagawa ng ganito sa lupain, na natututo ng mga espiritual na leksyon mula sa katalagahan. Sa paglilinang ng lupa ay kakaunti ang nalalaman ng nagpapagal kung anong mga kayamanan ang mabubuksan sa harapan niya. Bagamat hindi niya dapat tamakin ang turo o tagubiling maaaring matipon niya, buhat sa mga isipan ng mga nagkakaroon na ng karanasan, at buhat sa impormasyong maaaring ipagkaloob ng matatalinong tao. Siya rin ay dapat magtipon ng mga leksyon para sa kanyang sarili. Ito ay isang bahagi ng kanyang pagsasanay o pag-aaral. Ang paglilinang ng lupa ay magpapatunay na isang pagpapatuto sa kaluluwa. Siya na nagpapasibol sa binhi na nangangalaga rito araw at gabi, na nagbibigay rito ng kapangyarihan upang tumubo at lumaki, ay siyang author o gumagawa ng ating pagkatao. Ang hari ng kalangitan, at siya'y nagsasagawa pa rin ng higit na malaking pag-iingat at pagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga anak. Samantalang itinatanim ng taong mga asik ang binhi
upang sustinahan ang ating buhay sa lupa. Itatanim naman ng Diyos na mga asik sa kaluluwa ang binhing magbubunga hanggang sa buhay na walang katapusan.